Hi guys, ang topic for today is may nag-comment kasi doon. Sabi niya, boss, patunayan mo nga sa akin kung ang ginawa ba ni Senator Marcolita ay korupsyon. Kawawa po na ipakulong si Sen. Hindi ko sana ito i-vlog kaso tungkol din kasi ito sa korupsyon kaya let's go. Intro. Yo! Ako si Dan Lukisan. Kung gusto nimo mahibawan ang magkalain-lain nga korupsyon din sa Pilipinas, tuslo ka na ang subscribe button kay para updated ka pirmi sa akong mga video. Wow! Pasensya ka na sa magiging sagot ko, boss. Ayon po kasi sa dokumento ng ombudsman at sa mismong pag-amin ni Senator Marcolita, ang kanyang ginawa ay pasok sa definition ng korupsyon sa ilalim ng batas. Bakit ito itinuturing na korupsyon? Una, hindi deklaradong donasyon. Tumanggap siya ng 75 million mula sa tatlong donors, ngunit hindi isinama sa kanyang COCE o tinatawag na Statement of Contribution and Expenditure. Ang hindi pagdeklara ay malinaw na paglabag sa transparency kaya itinuturing na korupsyon. Pangalawa, plunder threshold. Lumampas sa 50 million ang halaga kaya't pasok sa anti-plunder law. Pangatlo ay ang tinatawag na indirect bribery. Ang pagbibigay ng malaking halaga ng dahil sa kanyang posisyon ay tinuturing na bribery. Ang pang-apat ay ang yung pag-amin niya sa media. Noong Nobyembre 2025, inamin niya mismo na tumanggap siya ng milyon-milyong donasyon na hindi naisama sa kanyang COCE o tinatawag na Statement of Contribution and Expenditures. Ang katunayan, may ebidensya kasi sa kanyang bank records, affidavits, COCE discrepancy at public admission. Non-liable offense ang plunder kaya pwede siyang makulong habang dinidinig ang kaso.